Narito ang 10 kilalang haunted na lugar sa Pilipinas. Diplomat Hotel, Baguio City, isang abandonadong gusali sa Baguio na dating kumbento at ginawang hotel. Dati daw itong naging torture chamber ng mga pari, madre at mga refugees at naging comfort station ng mga trafficked women kung saan sila itinago at inabuso. Maraming nagsasabing may mga multo ng mga madre at pari na pinugutan ng ulo noong panahon ng digmaan na madalas magpakita. Balete Drive, Quezon City. Sikat na sikat dahil sa kwento ng isang white lady na sumasakay daw ng taxi sa gabi. Maraming driver ang nagsabing nakasabay nila ito sa daan. Meron itong iba't ibang version ng kwento. Sabi ng iba, isa daw itong teenager na namatay sa malagim na aksidente sa daan. Meron naman na isa daw itong estudyante na inabuso at pinatay ng isang taxi driver at ang huli naman ay isa daw itong residente sa isa sa mga mansion sa Balete Drive na inabuso at pinaslang ng kanyang sariling pamilya. Kaya naman isang paniniwala na sa ating mga Pilipino na ang puno ng Balete ay haunted kaya ito ay kinatatakutan. Clark Air Base Hospital, Pampanga. Dati itong ospital ng mga sundalo noong World War II. Sinasabing may mga multong sundalong Amerikano at pasyente na ligaw na nagpaparamdam rito. Ayon sa mga guard na nagbabantay rito, nakakarinig sila ng mga boses ng mga tila pasyente na sumisigaw sa sakit, maging mga pag-iyak ng mga sanggol at mga yabag ng paa. Kadalasan itong pinupuntahan ng mga nais ma-experience ang eerie ambience ng dating ospital na maging sila man ay pinaramdaman. Laperal White House, Baguio City. Isang lumang bahay na may kasaysayan ng karahasan at kamatayan. Pagmamay-ari ito ng Laperal family na ginawa pa noong taong 2022, ngunit napasa kamay ng mga Hapon. Tulad ng ibang mga haunted houses, isa ito sa naging istasyon ng mga militar na Hapon, kung saan nila inaabuso at tinotorture ang mga kababaihan noon, maging ang mga pinaghihinalaan nila. Maraming nakasaksi ng kababalaghan sa lugar na ito dahil na din ay malapit ito sa public area. Ayon sa iba, may nagpaparamdam na babae at bata sa loob ng bahay, marahil na rin sa mga malalagim na naganap noong panahon ng pananakop. Malacanang Palace, Maynila. Ito ay ginawa noon 1,750 taon na isang bakasyonan na pagmamay-ari ng isang Espanyol. Naging pag-ari ito ng gobyerno matapos ang earthquake noong 1863. Kahit ito ang tirahan ng Pangulo, maraming empleyado at bantay ang nagkuwento tungkol sa mga multong sundalo, mga misteryosong yabag, at biglaang lamig sa ilang bahagi ng palasyo. Fort Santiago, Intramuros, Manila. Ito ay dating torture chamber noong panahon ng mga Espanyol, Philippine Revolution at World War II. Daan-daang Pilipino ang pinahirapan at pinatay dito noong panahon ng pananakop. Marami ang nagsasabing may naririnig silang iyak at hiyaw, lalo na sa gabi. Manila Film Center, Pasay City. Ito ay ginawa noong 1982 kung saan 169 ang bilang ng manggagawang natabunan ng semento sa ilalim ng gusali noong ito'y itinatayo. Ayon sa mga balita, ang taong namahala rito ay namatay sa isang malagim na aksidente ilang buwan matapos nitong patabunan ang manggagawang nalibing ng buhay. Sinasabing nananatili ang kanilang mga espiritu sa lugar. Ozone Disco, Quezon City. Ito ay sikat na disco sa Quezon City kung saan may pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas noong 1966. Mahigit 160 katao ang namatay at maraming sugatan. Ayon sa mga naninirahan at naghahanap buhay malapit sa lugar, nakakarinig sila ng mga sigaw at musika mula sa nasabing disco. Ito ay abandonado na ngunit may mga apparition silang nakikita sa lugar na ito. Corregidor Island, Luzon. Isang historical site na naging saksi sa matinding labanan noong World War II.
May mga multo raw ng sundalo na naglalakad at nagpaparamdam sa gabi. Ayon na din sa mga turistang bumibisita rito, may mga pagpapakitang white lady, mga sundalong nagmamarcha at mga boses na maririnig rito. Bahay na Pula, San Ildefonso, Bulacan. Isang lumang bahay na sinasabing pinanggalingan ng matitinding karahasan noong panahon ng Hapon. Hindi lamang sa tradisyonal na itsura nito maging sa mga presensya dito, kaya maraming bumibisita para masaksihan ang naturang bahay. Isa din ito sa mga naging istasyon ng mga sundalong Hapon, kung saan maraming kababaihan ang inabuso dito at siya namang mga naririnig ng mga tao sa kalapit na lugar. Ayon sa kanila, maraming sigaw ng kababaihan ang naririnig nila magpasa hanggang ngayon. Thank you for listening. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para sa mga scary at interesting stories.